Ang ituturo ko sa iyo ngayon ay ang physical and spiritual defense na maaari mong gawin kung ikaw ang magiging biktima ng rape. Kung hindi mangyari sa iyo, pwede mangyari sa anak mo, asawa o kapatid mo. Pakinggan mo ito at tapusin ang buong video para malaman mo ang gagawin. Umpisa na natin! Estudyante ka man o nag-uopisina, hating gabi kung umuwi galing sa school o trabaho, naglalakad sa kalsada, nag-iisa, tulog lahat ang tao, walang street light ang dinadaanan mo. Samantala, meron isang lalaki, matagal na, nag-aabang sa'yo sa kantong madilim at pinagpaplanuhan niya kung paano ikaw ay kanyang gahasain. Nakatago ang rapist sa isang kanton madilim. Hindi mo nararamdaman, nakikita at walang kahit anong kuskus, galaw, maririnig sa paligid mo at ikaw ay kanyang minamasdan. Naglalakad ka para kang isang langtang gulay, pagod na pagod at gutom. Mabagal ang bawat hakbang. Ang mga mata mo ay mapungay, sobrang antok. Halos nakapikit na. Kulang na lang humiga sa kalsada at matulog. Nasa isip ng rapist, perfect timing. Wala na siyang lakas lumaban at madali ko na siyang hihilain sa dilim at gahasain. Anong gagawin mo? Self-defense kung may tao balak gahasain ka. Wala kang alam, martial arts. Physical defense na dapat mong tandaan. Una, pag naglalakad ka sa kalsada, maliwanag o madilim, maraming tao tumitingin, pinanonood ang bawat galaw at estilo mo. Wala ka sa fashion show, wala ka rin sa pageant. Napaka-sexy mo, napakaganda mo. Gustong-gusto ka nilang tikman o paglaruan. Dapat mabilis at medyo lalaki ang dating na paglalakad mo. Sa ganon, yung rapist naiisip, ikaw ay mailap, matapang, hindi ka duwag. Huwag ka magsusot na short, kitang-kita ang puwet mo. Huwag din kita ang dibdib o cleavage. Malakas ang imagination ng mga lalaki. Pinapantasya kanya gabi-gabi. Kawawa naman sila. Pangalawa, dapat may bit-bit kang payong na mahaba. May hawakan sa dulo. Habang naglalakad ka, hawakan mo sa parting matulis sa dulo na payong. Ang panghahampas mo sa rapist, yun. May kalawit sa dulo, dapat alerto ang isip mo at handa ka ihampas na malakas ang payong kung sino man lalapit sa iyo. Kung wala kang payong, dapat may bitbit kang makapal na kahoy o bakal. Hindi ka pwede maglakad na wala kang bitbit pang defense mo. Hindi mo alam kung sino ang rapist. Pwede yung tricycle driver, pwede yung motor rider, pwede yung taxi driver. Sino ang madalas mong sinasakyan? Pangatlo, kung naglalakad ka at may sumusunod sa'yo sa likuran mo, mag-ibang direksyon ka kaagad. Ano naman ang spiritual defense na pwede mong gawin? Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, siya din may kontrol ng lahat ng bagay sa mundo. Ang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo, siya din, Diyos na nagbigay ng buhay sa rapist. Nakikita ng Diyos, ikaw ay bibiktimahin ng rapist. Alam ng Diyos, buong puso at isip ng rapist. At alam niya, hindi lang rape ang mangyayari sa iyo. Anong gagawin mo kung ikaw ay nasa kamay ng rapist? Ang kutsilyo o baril ay nakatusok sa iyo. Ito ang gagawin mo, sumigaw ka ng malakas na mabibingi ang rapist. Tawagin mo ang pangalan ni Jesus. Isip at puso mo,
dapat nasa presensya ni Jesus. Ito ang sasabihin mo, Jesus, Jesus, ikaw ang rock of salvation. Pinako ka sa krus 2,000 years ago. Binayaran mo na ang past and present kasalanan namin. Sa iyong banal na dugo, inalay mo sa Calvary. Nagkaroon ng liwanag ang aming buhay dahil mahal mo kami, Lord Jesus. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Makikita mo, maglalaho ang spiritual bondage na sa loob ng lalaki. Bigla siyang matatauhan at magsusori sa iyo. Ito ang mga verses na iiwan ko sa iyo. Sa Awit, chapter 95, verse 3 to 5. Verse 3, sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihan Diyos, ang dakilang hari higit pa sa sinuman na dinidiyos. For nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay sa kanya, maging ang mataas nating kabundukan. 5. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Isaiah 53:4 to 5. Tunay nga, inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala natin uyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binubog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tanong kaibigan, una, ano gagawin mo ngayon kung hindi pa dumating ang rapist sa buhay mo? Pangalawang tanong kaibigan, papaano kung anak mo, mama mo, asawa mo o kapatid mo magiging biktima nitong karahasan? Kung mahal mo sila, i-share mo itong video sa kanila. Please subscribe. Kung nagustuhan mo o nakatulong itong video para sa iyo at pamilya mo, marami pa ako ituturo sa iyo. Salamat kaibigan.